Go Huaping, alias Alice Go, aarestuhin namin kayo. Siya po yung nagbukas ng pinto para makapasok po itong Pogo Hub. Wala na kami pong communication. Blackout po. Yung mga telepono niya, tinatawagan po yata siya. Wala po, blackout na. Pati ng Facebook po, wala na po. Hello guys, welcome back to my channel, Miley David Buhay OFW. Sa ngayon ay palaisipan pa rin sa manitizen kung saan na nga ba ngayon si suspended Mayor Banban Alice Guo, kung saan nga ay hindi na makita-kita kasama ang 6 pang akusado na kasama nito. Ayon nga sa kanyang mga abogado ay hindi nila alam daw kung nasaan ito. Pinuntahan din ang kanyang bahay pero merong taong nagsasabi doon na mga 2 linggo na daw na hindi nagpapakita ang suspended mayor doon. Ayon pa nga dito kay Senador Gatchalian, alam niya naman daw ang search warrant. Sana naman daw ay mag-voluntary na lang siya na sumuko. Marami din sa ngayon ang nagsasabi na baka nga wala na nga itong si Mayor Alice Guo sa Pilipinas at nakatakas na nga ito. Wala pang hiningi ko sa AMLAC yung exact amount pero hindi pa lumalabas eh. I'll text it to you later on. Hinihingi ko direct siya sa AMLAC. Pero so far, ang mga na freeze, 36 bank accounts ni Alice Guo, 12 land holdings, 12 motor vehicles, and 1 helicopter. So ito yung mga assets ni Alice Guo na freeze ng AMLAC. In fact, matagal na namin hiningi itong detalye at matagal na namin pinapressure sila to file even during the beginning of the hearing, which is early May. Inaano na namin sila, pinapressure na namin i-file yung AMLAC case. Kasi hindi namin ma-disclose sa committee. If you remember, hindi namin ma-disclose sa committee until ma-file at until mag-rule yung Court of Appeal. Nasa CA kasi ito eh. So, if in other words, mas mataas yung requirement para humingi ng freeze order. So, final nila ito kahapon. Nakita nga namin na 36 bank accounts. Biro mo, isang tao, 36 bank accounts. 12 land holdings, 12 motor vehicles, and 1 helicopter in the freeze. And then aside from that, meron pang mga bank accounts ng mga corporation. I share with you yung listahan ng corporations. At yung mga individuals kasama doon yung mga fugitives na partners ni Alice Guo. So lahat yun na freeze. And gagawin ko na lang next hearing, ipapa-explain ko sa kanila yung amounts na freeze per person. Kasi binigay nila sa amin yung amounts. At malaking amounts talaga. We're talking about billions. No? In a span of 3 years, billions yung pumasok sa accounts ni Alice Guo. Pero if you look at their corporations, kaya nga, di ba binabalikan natin during the hearing ng corporations, pag tinignan natin yung corporations niya, both the income statements and the statement of cash flow, walang billions. Puro hundreds of thousands lang. Kaya nagtataka nga kami, paano nagawa yung Bamban Pogo Hub, no, na ang halaga 6 billion, pero hindi lumalabas sa any of their financial statements. Kaya maganda itong AMLAC report. In fact, itong AMLAC report, napakahalaga ito dahil dito natin makikita na yung pera na nanggagaling sa iba't ibang lugar, pumapasok sa bank account ni Alex Guo in the amounts of billions, tapos lumalabas to sa iba't ibang individuals at corporations, particularly dito sa pagsasagawa o pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban. Sir, what's the significance na na-freeze po itong mga assets and accounts na ito? Okay. Yung pag-freeze ng mga assets and accounts, ang ibig sabihin dito, hindi ma-justify ni Alice Guo sa nagagaling yung pera niya. Diba merong pag nagde-deposit ka o kung nagtatransact ka with the banks, pag 500,000 and above, rinireport yan kaagad sa AMLAC. Pag suspicious, rinireport rin. So, ang ibig sabihin dito, kung meron kang transaction sa banko na hindi mo ma-justify
kung saan nanggagaling yan, whether sale, whether dividendo, whether passive income, kaagad suspicious yan, ina-alert na kaagad yung AMLAC. In this particular case, hindi ma-justify ni Alice Guo saan nanggagaling yung pera niya. Kasi nga, pag tinignan mo yung income statement niya, lugi yung kanyang mga corporation eh. So, sabi rin ng AMLAC, pareho sa findings namin, na hindi niya ma-justify kung saan nanggagaling. So, kaya kaagad nag-investigate ang AMLAC at nalaman nila, they found out, na talagang suspicious in transaction at mataas ang probability nito na money laundering ang nangyari. Kaya na-freeze ka agad yung asset. Kasi kung hindi mo i-freeze to, ang pera madaling mag-transfer. Pwede makawala to at wala na, no? Hindi na mahuhuli. So kaagad na-freeze to ng Court of Appeals. Sir, kaya po ba i-trace ng AMLAC kung saang bansa nang galing? Or kung meron din Yes. mga outward transactions po? Kaya. In fact, dun sa report na binigay nila sa amin, very detailed. No? Hindi ko lang ma-share ngayon, no? Kasi nga, I want AMLAC to share that. But talagang detalye kung saan nanggaling yung pera, malaking portion nanggaling sa China at pumasok dito at lumabas sa ibang mga individuals at corporation dito rin sa Pilipinas. So lahat to dapat mo i-justify, hindi walang justification. At it's worth noting na bakit ngayon lang lumabas to. If you look at the timeline, 2019 pa, no, na malaki yung transaction. In fact, tinitignan ko yung transaction niya. In a span of 3 years, almost billions yung pumasok sa sa account niya. Bakit hindi na-report ng bangko? So ang suspetsa ko dito, meron rin pagkukulang yung bangko. Baka yung mga bangko, lalo na yung mga branches, meron rin kontsaba na nangyari at hindi rin report kaagad sa AMLAC. Dahil ito kaagad rini-report mo. Pag yung branch nakakuha ng perang malaki at hindi ma-justify nung depositor, kaagad rini-report to. Bakit in 2019 walang na-report? Ngayon lang 2024 na-report. So meron din akong suspetsa na itong mga bangko, meron din ganitong kontsabahan. If you remember, nangyari rin yan in the past, no? Yung Bangladesh illegal transfer sa Pilipinas. Kung matatandaan natin, nangyayari talaga yan. That's why nga na-establish tong AMLAC para mabilis yung reporting. Thank you, sir. Next po sa akin si Mian. Hi sir, good morning po. Sir, bago dun sa mismong question ko, follow up lang, sino po yung nagpakita sa inyo na may billions na pumasok sa account ni Alice Go? And anong years to, sir? AMLAC. This is between 2019 to 2022, more or less, no? Okay. More or less. And who told you, sir? AMLAC? AMLAC. Broad strokes muna ngayon, Mayan, dahil nga Yeah, sir. kalalabas lang to kahapon and we're still bound by the executive session. But ang agreement naman namin with them, once na na-file at nag-rule ang Courts of Appeals, which kahapon nag-rule na rin, they can already disclose the details through the hearing. So, we'll wait for them to disclose that. Kasi daming detalye. No? We're talking about thousands of records ang tinignan nila. Sir, yung they showed you about billions of pesos na pumasok sa bank accounts niya, kahapon lang to, sir, o matagal na habang binibuild up nila yung kaso? Matagal na. Matagal na itong pinakita. Hindi lang namin masabi nga because of the ongoing investigation. Okay, sige. Sir, punta ako sa kasi na-interview po ni Manong Ted kanina si Attorney Stephen David. First, sir, sabi niya walang problema kung na-freeze, pero bakit to pati yung detalye ng sensitive issues, detalye, I guess he was referring to yung mga 36 bank accounts, ganyan. Bakit daw nilabas pa yon? Violation na raw yun ng right ni Mayor Go. Sabi niya, hindi ko maintindihan anong logic unless gusto mo ng publicity trial. And if so, ganun to ba kahina yung kaso nyo para kailangan nyo pa na idama yung public sa mga ganitong, ilabas yung ganitong mga sensitive na mga detalye, sir? Yung kaso na i-final sa Courts of Appeals forms part of public records yan. In fact, anyone can get yung petition ng AMLAC sa CA. So, yung petition na yan will contain everything. The number of bank accounts, the asset, even the amounts.
At yan forms part of public records kasi final na eh. Kaya nga inantay muna ng Senado na i-file at inantay rin ng Senado magkaroon ng ruling. Dahil kung wala naman ruling ang CA, ibig sabihin walang probable cause. So may ruling na at merong yung records na sa CA na. So anyone can ask for those records, no? Dahil nga it forms part of public records na. So kasama din yung bank accounts, kasama din yung amounts. I just don't have the amounts right now. Pinapakuha ko pa yung petition, but may mga advance info na kami na nakuha about itong petition. Oo. Sir, sabi ni Attorney Stephen David, baka naman daw malabo yung kaso nyo kaya ginagawa ng publicity public para sa trial na ito. Kasi kung confident daw kayo sa malakas ang kaso nyo, hindi na kayo hihingi ng saklolo sa public, meaning hindi na kayo maglalabas ng mga detalye sa public. Well, ini-inform namin in public kung ano yung nangyayari. Like for example, itong AMLAC case, we're informing the public na mayroong AMLAC case kasi matagal na rin namin sinasabi to, the second hearing pa lang, lumalabas na yung money laundering. If you remember, linabas rin yung dalawang partners ni Alice Go na na-aresto sa Singapore because of money laundering. That's $2 billion of money laundering. Kaya maaga pa lang meron na kaming nadidetect ng money laundering. Hindi lang namin malabas yung detalye because ongoing na investigation. But since official na ngayon, at hindi lang official, may ruling pang CA, so pwede nang ilabas yung detalye for public information and public consumption. So wala... Go ahead, sir. Yeah, hindi naman namin linabas to nung pending pa eh. That's why we had to wait. In fact, in last hearing, yung Wednesday, we were forcing AMLAC to reveal yung details ng case. But if you notice, AMLAC was really following the rules. Hindi sila nagsabi. No? Sinabi lang nila na file na, pero yun hanggat doon lang. So wala kayong nakikitang violation, sir, sa paglabas po ng detalye nyo at ng AMLAC, particularly yung mga 36 bank accounts at yung mga ari-arian ni Alice Go? Walang violation? Walang violation because that forms part of public records. Eh. And anyone can go to the courts to ask for that petition. In fact, yung mga kaso, dahil notarized yan, it forms part of public records. Hindi naman yan top secret. Eh. Kasama yan sa petition. And sa isa pa, sir, sinasabi po ni Attorney Stephen David na marami daw matatakot mag-invest sa ating bansa kapag ganito na nilalabas naman pala yung mga detalye ng tungkol sa mga investments at mga bank details. Maapektuhan ba talaga yung investment, sir, pag ganito? On the contrary, kaya hindi tayo maalis-alis sa gray list because of money laundering and POGO. Kung matatandaan mo, parati tayong may nasa gray list. Hindi tayo maalis-alis dyan. Eh. If you read the gray list report, which binasa namin, isa dyan sa pinakamalaking black eye sa atin ay yung POGO because yung POGO nga, hindi transparent yung kanilang transaction. So ngayon, napakita natin sa buong mundo na ang AMLAC is responsive, mabilis sila, at detalyado yung kanilang pagpa-file ng case. At para sa akin, malaking sinyalis yan na sinuseryoso natin ang money laundering dito sa ating bansa. At ikukulong natin at ihuhuli natin mga criminal na involved dito sa money laundering. So para sa akin, mas tataas ang investors' confidence dahil yung mga criminal na dito ginagawa yung money laundering nila ay mahuhuli. In fact, ako, kumpante ako sabihin to, na ang Pilipinas naging money laundering haven na rin ng buong mundo dahil ang laki ng perang pumapasok, billions yung pumapasok dito sa ating bansa. In the case of yung Bamban, Emporac, makita natin yung construction nila, pumasok dito billions of pesos pero hindi makita saan nanggaling o sino ang binayaran. Kaya hindi maganda yan para sa ating bansa. At itong filing ng AMLAC case, sinyalis to na effective yung ating enforcement at huhulihin natin at ikukulong yung mga taong involved sa mga criminal activities. Sir, last na from on my part po. Kasi challenge na po yung inyong confidence dito sa inyong kaso against kay Alice Go. So are you confident, sir, na malakas naman po yung inyong kaso laban sa mayor? Well, at the end of the day, may magpa-file ng kaso yung mga executive agencies. Kami, in aid of legislation, so ang
output namin, mga legislative proposal, and of course also executive recommendations. No, so for example, isa sa mga nakita kong recommendation namin in money laundering, we found out that hindi ko na sasabihin kung ilan, ano, but we found out na yung AMLAC investigative team ay short-handed, no? And during the consultation with them, ang request nila, lakihan yung kanilang investigative team at bumili ng mga sophisticated software na kailangan ng malaking pera. For example, kung hindi lumabas itong money laundering issue, di namin malalaman na kailangan nila ng mas malaking pondo sa investigation at pagbibili ng mga sophisticated software. So ito yung mga legislative output na nakita ko, no? At yung AMLAC was very transparent na, and they're very honest rin na sabi nila na talagang kailangan nila ng tulong kung gusto natin bumilis yung transaction. So ang punto ko, at the end of the day, ang pagpa-file ng kaso nasa kamay ng executive, kami ang aming output legislative, pero nagtutulungan kami in so far as information is concerned. And ako, kampante ako na matibay yung kaso laban sa dito sa mga criminal syndicates. At hindi lang makikita natin multiple cases, no? Mayroong human trafficking, mayroong money laundering, mayroong ngayon may co-warrant to na I'm sure susunod dyan yung BIR tax evasion kasi nga walang final sa tax returns. Multiple yung cases na ipa-file. Pero yung detalye ng cases nasa kamay na yan ng executive branch. Thank you, sir. That's all from me. Next po sa akin si Victoria Tulad. Hi, sir. Good morning. Morning, Victoria. Sir, can you explain lang po para mas maintindihan ng layperson, ano po ang impact or anong implication kung a certain person has this many number of bank accounts? Ano yung possible po na nangyayari? Wala naman masama kung marami kang bank accounts, no? Ang importante lang ma-explain mo saan pumapasok yung pera mo. There are two types of transactions when we transact with the banks. And these two types of transactions are being reported to AMLAC. Number one, yung covered transaction. Pag nag-deposit ka ng more than 500,000, dapat i-disclose mo sa banko saan nanggaling yan at i-report din yan sa AMLAC. Pangalawa, yung suspicious transaction. Halimbawa, nag-deposit ka ng 1 million, tapos yung disclosure mo hindi ka tanggap-tanggap o may suspicion, i-report ka agad yan sa AMLAC. So AMLAC naman, being the Anti-Money Laundering Council, rini-review lahat yan at tignan nila kung talagang merong detection of money laundering. So nakita nila na itong si Alice Guo and yung mga partners niya, no, pag makikita natin kasama doon yung mga money launderers na partners plus yung mga Go-related companies, ang daming transactions. At hindi ma-justify ngayon kung saan yung nanggagaling yung pera. If you read the income statement of the Go-related family corporations, either lugi sila, ang kita nila 100,000, 200,000. On its face value, kaagad, red flag na yan. Pero pumapasok doon, daan milyon or billions pa. So magtataka ka, saan ba nanggagaling talaga yung pera nito? No? At yan ang naging basehan ng AMLAC, kaya nila investigan. At nakita nga nila na yung pera yung nanggagaling sa labas, hindi ma-justify kung saan nanggagaling yun. So at yan yung classic money laundering, na yung perang galing sa ibang bansa, dinadala dito, at ginagamit yung perang yan, either magtayo ng criminal activities, pagsusuhol, paglalagay. Kaya importante na detect yung flow ng pera para hindi pumunta ulit sa masamang gawain dito sa ating bansa. So, sir, enough na ba to for AMLAC to file a money laundering case? We filed the money laundering case. They filed na? Yung sa Court of Appeals. I sent yung press release nila. And then, pag nung nag-file siya sa CA, ang next step, if-freeze ng CA yung assets and cash. No, kasi nga, illegal yung pinanggalingan ng pera, therefore, dapat i-hold ng gobyerno yan. No? So ngayon, hinold na ngayon ng gobyerno. At ang theory, bakit pati yung assets? Dahil nga yung assets, ang perang ginamit sa pagbili doon, illegal rin o hindi ma-justify.
Kaya finrelease din yung assets. Sir, on the arrest order po against Mayor Go, kailan po natin ina-expect mailabas? According to narinig ko yung pronouncement ni Senate President, as soon as may contempt, i-release niya kaagad yung arrest order. I'll talk to him. Hindi ko pa siya nakakausap, but I heard his press con or nabasa ko yung press release niya na kaagad i-issue na yan. So I would assume today or probably Monday ang i-release niya, kasi ang requirement lang naman to cite them in contempt. Pero nagsulat na sir ang committee sa office ni SP? I have to check yung CA, pero I have to check yung COMSEC, pero yung meron namang motion at approved naman yung motion sa committee. So ano na yan it's an official motion and approved motion. So yung paperwork naman is kumbaga ministerial na lang. Importante naman the motion was approved by the chairperson. Okay. Sir, clarify lang sa process. So, nagsabina, nag-contempt, no need na for show cause or for show cause? Pwedeng diretso arrest order na? Pwede rin. Yan, call na yan ng chairperson. Dahil yung kanyang explanation, in effect, para sa akin, that's the explanation for a show cause order. Diba, ang show cause naman is, bakit hindi ka pumunta? Explain mo. Nagbigay na siya ng dalawang explanation. 2 beses siya hindi pumunta. So, in other words, for me, that's enough of an explanation on why she did not appear in the Senate. And in my opinion, an arrest order na kaagad. Hindi na kailangan pa-explain pa dahil nagbigay na siya ng 2 explanation. I'm sure. Yung pangatlong explanation, I'm sure parehong explanation yung gagawin niya. So, in my opinion, dapat diretso na yan arrest order. But that's a call of the chairperson kung gusto pa niyang pa-explain o hindi. Wala kasi sa rules yung show cause order. It's really more for due process. I see. And then sir, punta po tayo dun sa school, sa Grace Christian. Nakausap niyo ba sir yung principal or any official? Did they confirm na si Go Huaping ay naging student nga po nila? Nakausap ng staff ko yung council nila at isa sa mga management nila. Pumunta yung staff ko at kinausap yung legal counsel, kinausap yung one of their high-ranking officials at confirmed doon talagang nag-aral. She studied there year 2000 to 2023. 3 years lang. After that, hindi ko na alam saan siya nag-aral. And then, nung nag-grade 1 siya, 10 years old na siya nung nag-grade 1 siya, dahil